Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poong. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, narito ang isang katotohanang dapat tanggapit paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, at ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ay ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katiyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Purihin at dakilain magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan, at di nakikita. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng poon pupurihing tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkagalumi ay itinataas.
Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Alleluia, 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 Alleluia. Ang saki nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma, at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin, nakikinig ng aking mga salita at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na iyon at pagdakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sabado na naman at sadyang napakabilis ng araw. Kaya atin pong babalikan ang mga aral na ibinigay sa atin ng Poong Jesus Nazareno. At nawa, sikapin natin na magamit natin ang mga mensaheng ito sa konteksto ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. At naniniwala naman po ako na lahat ng ito ay may solusyon, lahat ng problema na ating kinakaharap, matatapos din ito. Basta't manatili lang tayo sa pagkapit sa Poong Nazareno at dahil hindi niya tayo bibitawan. Noong Lunes, tayo po ay pinaalalahanan na pag-isipan natin ng mabuti. Mahalaga po ang mga batas, mahalaga po ang mga protocols, pero tingnan natin yung mas higit na mahalaga. Ang sabi nga ni Kristo, alin ba yung ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang paggawa ng pamamahinga
ayon sa Poong Jesus, ang paggawa ng mabuti, ayon sa Poong Jesus Nazareno, wala itong pinipiling oras o araw. Maging ang estado ng isang tao, gumawa ka lang ng mabuti. Kahit ano pang sabihin nila, hindi ka mapapasama kung patuloy kang gagawa at pipiliin mong maging mabuti. Noong Martes, ang sabi naman sa kwento, bagamat maraming gawain at kayang-kaya ni Jesus na gawin ito mag-isa, pero hindi niya piniling mag-isa bagkus ay mas ninais niyang magkaroon ng katuwang, magkaroon ng makakasama at may bahagi rin niya yung gantimpala na nakakagawa tayo ng mabuti. Kaya pumili siya ng 12 sa kanila at tinawag niyang mga apostol. Noong Miyerkules, sa pagdiriwang natin ng birthday o kapanganakan ng mahal na Birhen, ipinahayag ng anghel kay Maria na siya ang magiging ina at ang sanggol na kanyang ipapanganak ay magiging tanda ng presensya ng Diyos. Kaya nga yung tinatawag na pangalan, sabi, Pa-Emmanuel, ang kahulugay na sa atin ang Diyos. Kasama natin lagi ang Diyos sa tulong ni Maria na nagpapaalala nito sa atin. At nung Huwebes, sabi nga po, kasi minsan may nasasabi tayo na hanggang kailan ba ako magbibigay? Bakit ako na lang ng ako? Kaya napapaisip din tayo kung tutulong pa ba tayo o hindi. At nag-aalala rin tayo. Lalo pa ngayon, tulong ba ako o akin na lang ito, amin na lang ito? Yung pangako po ni Kristo, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. So yung takot natin na baka mawalan tayo, yung takot natin na maubusan tayo, minsan nararanasan natin, ang bilis nating tumulong, pag tayo naman yung nangangailangan, parang pakiramdam natin walang gustong tumulong sa atin, Kaya umaabot din sa punto na nadadala tayong magbigay, nadadala tayo na tumulong, pero nawa po, tulungan man tayo o hindi, at least tayo po ay naniniwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nga po, ulitin ko, maganda po ito, pag nagbigay ang Diyos, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa. Basta't magtiwala lang tayo sa Diyos. At kahapon, Biyernes, yung paalala po sa atin na meron tayong responsibilidad na akayin ang bawat isa. Akayin palapit sa Diyos at mailapit natin ang Diyos sa bawat isa. Pero hindi natin ito magagawa kung tayo ay punong-puno ng paniniwala sa ating sarili na tayo ay magaling, tayo hindi nagkakamali, tayo yung mabait. Sabi nga po ni Kristo, para maging effective tayo na maging taga-akay, sabi po niya, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Dahil hindi pwedeng akayin ng bulag ang kapwa niya bulag. Pareho tayong madadapa. At ngayon, sa mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Diyos na talaga namang punong-puno tayo ng pagsubok sa mga panahong ito. Mahirap nga magkasakit. Kasi pag nagkasakit ka, wala kang pambiling gamot. Wala nang ang pambiling pagkain. Pati ba naman pambili ng gamot, namomblema tayo. Sasabayan pa ng mga bagyo na hindi tuloy tayo makalabas at makapaghanap buhay na talagang nagpapatong-patong na.
Parang na-overload tayo. Pero itong lahat ng ito ay nagagamit o ginagamit ng Diyos para sa mas lalong ikakabuti natin. Kaya napakahalaga po na tinatandaan natin ang bawat aral, turo at salita na ibinibigay ng Poong Hesus Nazareno dahil ito yung magagamit natin para mas lumakas, lalo pa sa panahong na tayo po ay talagang binabagyo ng iba't ibang problema. Kaya sabi ni Kristo, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, pero hindi nyo naman ginagawa yung sinasabi ko. Kasi madali nga po magsabi talaga na, Panginoon, madali sa atin, di ba, kapag nandito kayo, madali lang magtaas ng kamay, kasi okay tayo, wala tayong problema. Pero yung sa panahon ng pagsubok, kaya pa ba natin itaas ang ating mga kamay at isuko ang lahat sa Diyos? Dito natin higit na mapatutunayan ang atin pong pagsunod bilang alagad ng Poong Hesus Nazareno sa mga panahon na tayo po ay talagang sinusubok na halos idapa na tayo ng mga karanasan natin sa buhay. Pero nawa po, patuloy natin hilingin sa Diyos ang kalakasan, biyayaan tayo ng kaliwanagan ng pag-iisip, pag-unawa, nang sa ganon ay hindi talaga tayo panghinaan at mawalan ng pag-asa. Kapit lang dahil nandyan po ang Poong Hesus Nazareno. Amen. Minamahal ko mga kapatid, sa pananalig sa Ebanghelyo na nag-uutos sa ating magtayo ng bahay espiritual sa bato, manalangin tayo sa Ama. Ang ating itutugon, O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway, palagiang makita bilang isang matatag at ligtas na tahanang itinindig sa matibay na pundasyong bato. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway maglingkod sa kanilang mamamayan, ng may katapatan at katotohanan sa nakalilitong mundong ito. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang paghuhubog sa mga kabataan, naway maitatag ayon sa mga bagay na pinahalagahan ng kaharian. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang mga taong nagdurusa sa isip at pangangatawang paghihirap, naway manatiling matatag at mapayapa sa bato ng pananampalataya. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makatagpo ng kapayapaan at kaligayahan. Manalangin tayo. O Diyos, aming lakas, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito po. Ang alak at hinapay dala sa altar mo. Ani'y magiging tunay, dugo mo't katawan aming
tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagandapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. I love the Lord. He is filled with compassion. He turned to me from the day that I called, from the snares of the dark. O Lord, save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just our God, His mercy rest to the weary. Return my soul to the Lord our God, who bids tears away. I love the Lord. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.